Regional Trial Court ng Makati nag-forward ng email doon sa isang nangutang sa OLA at meron na raw silang court order about doon sa kasong isinampa doon sa tao, sa isang individual. So, paano nangyari nagkaroon kaagad ng hatol yung korte kung wala pa namang naisasampang kaso doon sa biktima ng OLA? Tara, talakayin natin na pag-usapan. Alright, welcome back mga kadyani. Muli, maglalabing lang po muna ako sa inyo bago natin talakayin at umpisahan. Paki-follow po ang aking mga social media accounts, ang Facebook, TikTok at itong aking YouTube channel. Paki-like na rin po, share, hit nyo na po yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito about sa usapang OLA. So yun, ito nga, pakita ko sa inyo, galing ito sa OLA Victims Group ng Facebook page. Nakita ko lang, tulad kahapon, syempre, dito medyo mas nakakita ako ng mga kakaibang mga harassments na ginagawa nito ang mga abusadong OLA doon sa mga hindi nakabayad ng utang. Sige, simulan na natin. Ito yung sabi niya, court order, case number, something, something. Email to hindi ito yung papel na ipapadala doon sa mismong sinampahan ng kaso, okay? So, sabi dito, ito, Republic of the Philippines Regional Trial Court, National Capital Judicial Region, something Makati, Branch 16, may ganun-ganun pa siya. Diyan, may nakasulat dyan na court case number as document. Pero ito, pakita ko muna sa inyo. Takpan ko lang yung mga pangalan ng ng mga abogado. Credit Management Association of the Philippines, CMAP. Meron bang ganun? Medyo hindi ko masyado Kung meron man, yun man naman ginagamit na naman ito mga OLA. Represented by attorney something, tapos versus yung dependent, yung inaakusahan, tapos ito yung nakalagay, kita nyo naman yung picture, di ba? Merong regional trial court sa gitna, yung logo. Court order, basahin natin. This court having duly examined the pleadings, documentary evidence, and judicial proceedings in both civil case for collection of sum of money and breach of contract, and criminal cases for estafa, swindling, and possession of false documents as defined under the revised Penal Code of the Philippines, hereby issues the following comprehensive order. Findings: that the defendant by willful failure to comply with lawful obligations under a valid contract violated provisions of the Civil Code of the Philippines, Article 1159, 1170, and 1191. That the defendant is criminally charged under Article 315, estafa, Article 316, other forms of swindling, Article 318, possession of false documents. That the defendant has shown no intent to resolve the matter or cooperate with legal proceedings and continues to evade accountability. That the court has previously issued a writ of execution for the satisfaction of judgment involving garnishment of the defendant's bank accounts, seizure of movable and immovable properties, foreclosure for real estate assets, orders of the court. Dito ako natatawa may mga kasulat pa dyan, orders in the court or enforcement of writ execution. The court reaffirms and directs the continued enforcement of the writ of execution previously granted, authorizing the garnishment, seizure, and foreclosure of any and all known assets of the defendant within the jurisdiction of the Republic of the Philippines. Implementation by the court sheriff. Sheriff, takpatin pangalan, is hereby authorized and ordered to carry out the scheduled enforcement and execution operations, including coordination with financial institutions, land registries, and relevant local agencies. Ewan ko sa inyo. Totoo lang. Bakit ko sinabing ewan ko sa inyo? Totoo lang ito. Very conflicting yung mga pinagsasabi dito. Unang-una, tatandaan nyo mga kadyani, mga biktima ng OLA, ang court order o yung hatol, mismong sa court gagawin. Pangalawa, ito pa napansin ko, bakit regional trial court ang ginamit na logo? Gayong small claims dapat ang pag-uusapan. Dahil utang ito Linawin ko lang papapakita ko sa inyo na ang procedure ng small claims ay ginaganap lamang sa mga municipal trial court,
or sa mga Metropolitan Trial Court. At iba, yun ang pagkakaalam ko ha. Hindi ako nagmamurunong. Kumbaga parang yun yung pagkakaintindi ko sa mga ganyang klase na mga small claims. Kasi pag sinabing regional trial court is criminal case ang pinag-uusapan. Naalala nyo yung na-raid na OLA, yung credit cash tsaka peso wallet? Diba? Regional trial court ng Makati yun. Ibig sabihin, doon pinag-uusapan yung criminal case nila. Ngayon, pagdating sa mga civil case, tandaan nyo, katulad nito, papasok lang sa Metropolitan o Municipal Trial Court. Yan ang pagkakintindi ko, disclaimer, di po ako abogado. Ito ay base lamang sa aking pagre-research at pagkaunawa doon sa mga kalakaran sa pagdating sa small claims. Tapos, ito pa yung naguluhan ako na ang dami niya lang pinasok, gayong civil case, iba yun, tapos estapa, pinasok din niya sa isang court order. Gayong, syempre, pag mag-ahatol lang judge, doon mismo sa korte, hindi niya ipo-forward gamit ang email. Diba? Yung hatol niya sa korte gagawin yan. Kaya hanggat hindi pumupunta yung dependent o yung inaakusahan na hindi nagbayad ng utang, walang mangyayaring hatol. Kasi pag-aharapin yun, isang araw lang naman yan. Hindi katulad nito na nagtaka ako, bakit may hatol na doon sa email? May sinampa na bang kaso itong mga OLA? Tanong ko sa mga OLA agent dyan. Nag-file na ba kayo ng mga case? Ginawa niyo ba yung due process, yung legal process, demand letter, reminder sa lahat ng pangangailangan? Kasi pag nagsampa kayo ng kaso sa small claim, syempre, mahahalo kayo lahat yung mga kailangan yung dokumento, ibibigay niyo sa korte. Di ba? Ito base lang sa mga research ko, hindi ako yung nagmamarunong. Ito ay paalala lang din na yun ang prosesong pagkakaunawa ko. Tandaan niyo yun, kasi pinagsama niya Nagkaroon tuloy ng conflict dito. Pero meron ako tingnan, Article 318, possession of false documents. Ewan ko kung ano to. Pero ang alam ko is this is 315 is tapa talaga. Other forms of swing. Tapos, meron pa siyang binanggit na natatotong writ of execution. Tandaan niyo yung writ of execution, yan yung pagka walang ibabayad, yung tao, tama naman to, yung tao at yung ari-arian niya ang kukunin. Pero yung ari-arian na yon ay hindi naman kukunin ng as-in bayad, ibebenta nila yon sa mga ibang mga maaaring bumili. Tapos gagawin pera, i-convert yun, tapos yun ibibigay doon sa nagpautang para magamit niya. Kasi siyempre, hatakan yung gamit mo. Pero siyempre, kailangan nasa korte pag-uusapan, hindi sa email. Hindi po sa email. Tandaan niyo kapag nagkaroon kayo ng may nagsampa sa inyo ng kaso ng small claims, magpapadala ang korte mismo. Magsusulat yan na either post office, snail mail, o yung tao nila na messenger nila, papadala sa mismong address ng bahay ninyo. At doon niya ibibigay yung kanyang summon o yung subpoena na kayo ay inaanyayahan para makipag-dialogo o harapin yung isinampang reklamo sa inyo na hindi pagbabayad ng utang doon sa nagpautang. Okay? Ngayon ang labo Talagang ang dami niyong kaalaman pero hindi niyo alam kung ano yung pinagagawa ninyo. Sa totoo lang, kayong mga abusadong OLA, false document of possession, pinaghalo mo yung pinaghalo niya yung criminal case tsaka yung civil case Pinagsabay-sabay niya, ayun, nagkaroon ng conflict of order. Just me. Sabi ko sa inyo, di ba? Itong mga abusadong OLA, talaga may sariling gobyerno. Talaga may sariling batas. Dahil nga, wala namang alam yan, mga yan. Walang kahit basic common knowledge yan sa mga laws na pinapasok nila, na pinagsasabi nila rito, okay? Kaya kung makakatanggap kayo ng mga ganito, please, mas maganda, para mas maliwanagan kayo, pakita nyo to sa mga tamang ahensya ng gobyerno, like the PNP, NBI, PAOK, or pwede nyo i-complain. Puntahan nyo to, sa Makati, kung gusto nyo puntahan, para i-forward to sa Regional Trial Court ng Makati para makita nila na ginagamit sila para sa pananakot, harassment dahil sa mga utang na hindi nyo nababayaran dito sa mga abusadong OLA. So, sana nakatulong ang video at sana medyo nalinawan kayo, okay? So, maglalambing na ako sa inyo. Paki-follow po ang aking mga social media account, ang Facebook, TikTok at itong aking YouTube channel. Maraming pong salamat at hanggang sa muli.